nasunog. Ako po ay nasa lungsod ng Iloilo. Tayo po ay nag-uulat ngayon sa Iloilo at mamaya po pagkatapos ng ating programa ay tayo po ay magpapaabot ng kaunting tulong sa mga nasunugan din dito po sa Manduria sa Iloilo City. So talagang lagana po ang sunog ngayon, Cecil. Kaya ang payo po ni Senator Tolentino, talagang mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na ngayon yung Holy Week, yung mga mag-aalisan sa bahay at pupunta sa malalayong lugar, baka maiwan nyo yung nakasaksak yung mga ilang appliances na pwedeng magdulot ng sunog. Yes, so dapat walang yung niluluto minsan kasi iniiwan eh. 'Di ba pag nagsasaing, rice cooker. Oo, dapat. Yung ganon. Oo. O kaya yung electric fan na hindi ginagamit, tas sinayaan lang na nakasaksak. Ayun. Tsaka minsan yung charger, Sentol na hindi ginagamit pero nakasaksak, umiinit yun eh. Pwede yung napag-usapan natin yan dati, yung mga charger ng mga electric motorcycle na hindi nag-automatic na nagdudulot din ng sunog. Ako, kaya po, ingat, doble ingat po tayo, lalo pat ngayon po panahon ng tag-init. Kahapon, Sentol, we understand na naisa lang sa deliberasyon yung isa sa mga paano kala mo yung sumalang sa interpellation yung Motorcycle Crime Prevention Act, yung amyenda sa batas na yan. Yes, correct. Dalawa yung sinalang natin kahapon, yung Sharia Courts na na-approve na no second reading yung Sharia Courts. At yan ay baka 3-day rule kasi. So after Holy Week break, baka yan ay maging batas na. So yung magki-create ng mga bagong Sharia courts para sa ating mga kapatid na Muslim. Ngayon ay buwan pa ng Ramadan. So talagang yan ay very timely. At yung pangalawa naman ay yung doble plaka. May proseso pa ito kasi mahabang tanong pa kasi yung sukat at yung kakayahan ng LTO, sukat ng plaka at kakayahan ng LTO na dagli ang makapaggawa ng plaka. Yun yung mga issue ngayon. Kasi 12 million ang backlog, Cecil. Wow, 12 million. 12 million. Lumolobo pa yan. Ang dami pang bumibili ng motorsiklo ang pinag-uusapan natin. Pero ang mahalaga dito, yung ating panukala ay magdudulot na wag itrato ang ating mga nagmumotor, yung ating nagdi-deliver ng mga gamit, na mga pagkain, lalong-lalo na ng COVID, huwag tratuhin bilang mga kriminal. Sila po ay naghahanap buhay ng marangal at tumutulong sa ating ekonomiya. Kumbaga, wag silang i-discriminate, Senator Tol. Correct. Yun. At kahapon monitor ko yan kahapon, Sentol di ba pinagaan na yung multa at yung parusa dun sa mga lalabag sa mga probisyon ng panukalang yan na ating aantabayanan yan, Senator Tol, kung ano ang... Maraming umaabang dyan kasi milyon yung ating motorcycle riders. Milyon. Yun. So, antabayan na natin dyan, antabayan natin magiging usad ng... At kayo pala ang pangunahing may akda nitong Senate Bill 2555. Yun. Correct. Kasama ko rin si Senator Ejercito. Tsaka yung doble plaka. Hindi na siya gagawing doble plaka, Sentol? Isa na lang. Sa likuran na lang. Sa harap, RFID na. RFID na. Kasi wala naman talagang lagay ng plaka. Yung RFID pa, huwag mangamba yung iba. Libre po yun. Kasi pag bumili kayo ng motor, nakakabit na yung RFID. Okay. Antabayan na natin, Sentol, kung anong magiging usad ng panukalang yan sa Senado at gayon din po sa Kamara. Samantala, bago tayo lumalim pa sa ating diskusyon ngayong umagang ito, ay puntahan po muna natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy